Saan ka galing, Nova? Malamig at seryoso ang tono ng Ginoo, matapos dumating ang nag-iisang anak sa namayapang asawa. Para bang may malaking krimen siyang nagawa sa paglabas sa bahay. Sama lang po, Dad, sagot ni Nova, na parang nag-alala kung may masamang balita siyang dadalhin mula sa labas. Bakit po? Nagtataka si Nova sa kaseryosohan ng ama. Nilingon nito ang bago nitong asawa na pinakasalan ng ama sa AS. Pati na ang anak nitong panay ang long na nakakarating naman sa tenga niya. Napaka-awkward ng sitwasyon, at hindi niya maiwasang mapakla sa tawa, dahil mukhang alam niya na ang dahilan kung bakit ganito ang ama sa kanya. Baka nagluto na naman sila ng kwento, para magmukhang masama ako. Bulong niya sa sarili. Huhulaan ko, Dad, hinarap niya ang ama na may taklang ngiti sa labi. Ginawa na naman nila ako ng kwento sa'yo, no? Tanong niya, na tila nag-aasam ng isang yes, mula sa ama. Mapakla siyang tumawa, dahil sa nakikitang galit, at pagkadismaya sa mga tinging ibinibigay nito sa kanya. Kayo ang mas nakakakilala sa akin, Dad, kaya kung pwede, huwag kayong maging bulag at uto-uto. Inantayan niya ang reaksyon ng ama, pinagkrus niya rin ang braso, at pinanatili ang maayos na tindig, parang nag-audition sa isang drama. Hindi kita pinalaking bastos, Nova. Umalsa ang boses nito, napatayo na rin ito at malakas na hinampas ang lamesa. Para bang nag-aaway ang isang leon at isang lamb sa harap ng isang buffet. Hindi nagpatinag si Nova, dahil wala siyang ginawang mali, kahit na konting kasalanan man lang. Huminga siya ng malalim at nakipagtagisan ng tingin sa amang namumula na sagali. Kinuha ng Ginoo ang envelope at itinapon, yun sa harapan ng dalagang anak. Pero dahil hindi nito yun nasalo, nagkalat sa sahig ang laman ng envelope. Mga litrato niya na naglalandi sa loob mismo ng university. At hindi lang yon, may mga larawan pa ng pagpunta niya sa ospital na tila nagbabalak ng aborsyon. What the? Salubong ang kilay niyang pinulot at inisa-isa ang mga larawan. Seryoso ka ba, Dad? Ang sambit niya, na parang isang detective na naligaw sa isang soap opera. Naniniwala kayo sa mga larawang to, Dad? Goodness, ni sa panaginip hindi ko kayang gawin ang ganitong kahalay na bagay. Ni hindi ko nga kilala yung lalaking to. Umalsa na rin ang boses niya, halos sumabog na sa gali. Gusto niyang maluhan ngunit pinipigilan niya, dahil ayaw niyang ipakita ang kahinaan sa harap ng madrasta at ng anak nito, na tiyak na nakangiti sa likod ng mga pader. Nagdangis ang bagang na dinukot ng ama ni Nova ang cellphone sa bulsa. Kinalikot nito yon at saka inilapag sa lamesa. Teka, Dad, hindi ba mas magandang mag-text na lang tayo kaysa sa ganitong drama? Sambit niya, na may halong biro, kahit na ang puso niya ay nag-aalab sa gali. Hindi ako basta-bastang naniniwala sa larawan lamang, ngunit ang mahal ay nakuhang iyan. Hindi mo na maitatanggi pa, madiing sambit ng kanyang ama, na para bang may hawak na ebidensya mula sa isang crime scene. Nagbabalamang si Nova ng tingin, upang panandaliang tignan ang video niya, kuno kasama ang isang lalaki sa ibabaw ng kama. Bravo! Ang galing na gumawa niyan, sambit niya na puno ng sarkasmo. Siguradong nag-aral ang mga ito ng drama. Binalingan niya ang mag-inang kita ang pagdiriwang sa mukha. Ngunit nang magawi ang tingin ng Ginoo sa mga ito, umaktong nakikisimpatya sa galit nito para sa kanya. Ang galing niyong gumawa ng kwento at ikakasira ng tao, no? Abay talagang lahat gagawin ninyo. Maging reyna na lang kayo sa mansyon na to. Nagsusumikap ang galit niya sa mag-ina, pero pinapanatili pa rin ang pagiging kalmado, dahil hindi niya ugaling pumatol sa mga may problema sa pag-iisip at kulang sa pansin. Huwag mong ibaling sa amin ang sisi, Nova. Kagagawan mo yan eh. Isa pa, yung lalaking bumuntis sa'yo, siya mismo ang nagpadala ng mga larawang yan sa opisina ng daddy mo. Sinabi niyang pina-abort mo ang bata na siyang bunga ng ginawa niyo. Nagalit siya kaya kanya sinuplong sa iyong ama, ang madrasta niya, na todo sa pagpaypay ng hawak nitong abaniko. Napakagaling talaga nito. Para bang siya ang bida sa isang soap opera. Naghahanap lang talaga yan ng mapagbabalingan ng sisi. Mommy, kaya niya tayo dinidiin. Pahabol na gatong pa ni Maria sa sinabi ng ina, na para bang may skip na sinusundan. Leyar, asik niya sa mga ito. Namumula siya sa labis na galit, kaya't mas lalong nagdiwang ang mag-ina. That's enough, Nova. Binigo mo ako. Ang buong akala ko na palaki kita ng maayos, pero hindi pala. Sa sobrang luwag namin sa'yo ng mumi mo, nagkaganyan ka. Pumunta ka sa kwarto mo't kunin mo ang mga gamit mo. Sa ayaw at sa gusto mo, aalis ka sa pamamahay ko. Wala akong anak na kikitil ng walang kamuwang-muwang na supling. Umalis ka, harapin ang parusa ko sa'yo. Wala kang makukuhang suporta, kahit nakatiting na tulong sa akin. Yun lang.
At umalis na ito sa library ng mansyon, nang hindi man lang siya nililingon. Halos manghina ang tuhod niya, dahil sa sinabi ng ama. Mas pinaniwalaan nito ang ikalawang asawa kesa sa kanya, na sariling dugot laman. Sa pagsahado ng pinto ay saka lamang sumilay ang nagdiriwang ng ngiti sa labi ng mag-ina. Napala sa pagiging makati mo, mag-empake ka na raw at lumayas ka na. Si Maria na may nakakalokong ngiti sa labi, parang nanalo sa loto. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya rito, ngunit tinaasan lamang siya nito ng kilay. Sa akin pa rin ang korona, Nova. Ako lamang ang maaaring maging reyna sa mansyong to. Kaya huwag na huwag mo akong babanggain. Seryosong tura ng ginang, na parang may hawak na trono. Humugot muna siya ng hangin bago nagsalita. Sa ngayon panalo kayo. Pero sa susunod sisiguraduhin kung hindi na kayo mananalo pa sa akin. Enjoy nyo, yung pagrayna-rayna nyo rito, habang may oras pa kayo. Dahil oras na malaman ni Dad ang lahat ng totoo, siguradong babagsak kayo sa rehas din. Anya at tumihit palabas. Ngunit hindi pa man siya nakakaalis sa library nila, ay nasubsob na siya sa sahig nang itinulak siya ni Maria. Oops, sorry, nakaharang ka kasi sa pinto. Tumawa pa ito matapos niya itong sabihin sa kanya. Parang walang nangyari. Walang hiyang babae ka. Mabilis siyang tumayo. Susugurin na sana ang dalaga ngunit hindi niya natuloy dahil sa malutong na sampal na iginawad sa kanya ng madrasta. Uno ng galit, pinukol niya ito na ikinangisi nito, maging ng anak nito. Ilang segundo pa lang ang nakakalipas na magbigay ako ng bantas sa'yo. Pero nalimot mo na agad. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Inuna lumapit ito sa kanya pinil ng marahas ang kanyang panga. Gagawin kong lahat, para mas lalong magalit sa'yo ang iyong ama. Siguradong makakalimutan niyang meron siyang anak na kagaya mo. Bulong nito sa mismong tenga niya, bago siya pinakawalan at tatawa-tawang iniwan doon. Doon lamang tumulo ang pinipigilan niyang luha. Ang sasama niyo, puno ng pait niyang sambit habang kumakabig sa kamao. Wala siyang ibang nagawa, kung hindi ang lisanin ang kanilang mansyon. Pahuhulin niya muna ang galit ng ama. Saka na lamang siya muling magpapaliwanag kapag malamig na ang ulo nito. Sa ngayon, makikituloy na muna siya sa nag-iisang matalik na kaibigan. Sakay ng pinarangalang narating ni Nova ang bahay ng kaibigan. Agad siyang nag-doorbell at agad rin naman siyang pinagbuksan ng gate. Ikaw pala, Nova. Naku, ikaalis lang ng alaga kong si Messi sa kanamumi niya. Hindi na niya nagawang magpaalam sa'yo. Dahil sobra silang nagmamadali. Sabi niya naman tatawag siya sa'yo, kapag nakarating na sila sa New York. Ako na ang humihingi ng pasensya sa'yo. Nova, ha? Hindi nakapagsabi sa'yo yung alaga ko na alis na sila. Meron kasing problemang mumi at daddy niya kaya nila minamadali ang pag-alis. Anitong kahina ng tuhod niya. Papaano na ako ngayon? Si Messi lang ang kaisa-isa kong kaibigan, at dito lang din ako tumatakbo kapag may problema. Ganun ho ba, manang? Oh, sige ho. Salamat na lang po. Huwag niyo na lang pong sabihin kay manadumaan ako. Pilit nang ngiti ang saad niya sa ginang. Tumango naman ito sa kanya, kaya tumihit na siya paalis sa bahay ng kaibigan. Wala siyang ni isang gamit na nadala, tanging ang cellphone at bag na naglalaman ng ilang credit cards. Meron din siyang cash ngunit 5,000 lamang, at hindi yun sasapat sa unit na pinaplano niyang pagstayan. Kailangan niyang mag-withdraw, ngunit sa kasamaang palad, naka-hold na ang lahat ng credit cards niya. Nanlulumong ibinalik niya ang mga card sa bag at naluluhang nagpatuloy sa paglalakad. Sinubukan niyang tawagan ang ama ngunit hindi na ma-reach ang number nito. Mukhang binlock siya ng ama. Sa patuloy niyang paglalakad, narating niya ang isang eksklusibong bar. Nakagat niya ang ibabang labi, hindi niya ugali ang magpunta sa ganoong lugar. Ngunit dahil sa nawawalan na siya ng pag-asa, doon niya na muna pagkakasyahin ang sarili. Nag-obserba muna siya sa paligid matapos lumapit sa counter. Karamihan sa mga babaeng naroon ay umiinom ng on the beach, at ang iba naman ay Bloody Mary. Gusto niyang subukan ang on the beach, ngunit hindi niya makaya ang bigkas ng presyo nito. Kaya pinili niya na lamang ang inuming Bloody Mary. Are you sure you can handle a Bloody Mary? Anang baritonong boses. Nang lingunin niya ito, nagitla siya sa tikas at ganda ng panlabas nitong anyo. Wala siyang makita ni katiting na kapintasan sa lalaki. Tumikhim siya at agad na nag-iwas ng tingin matapos nitong ngumisi. Medyo napahiya siya, dahil natulala siya rito ng ilang segundo. Hindi ko naman to orderin kung hindi ko kaya. Mind your own business, masungit niyang sagot at inisang lagok ang laman ng baso. Napangiwi siya nang gumuhi ang mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Masyado yung matapang. Natawa naman ang kanyang katabi, ngunit wala namang naging komento, kaya't ipinagpatuloy niya ang pag-inom. Sa muli, napangiwi siya at napapiki. Here, try this one.
Mas masarap, kaya diyan sa iniinom mo. May ngisi sa labi nito nang bigyan siya ng inuming kagaya ng iniinom nito. Nagdadalawang isip naman siya, kaya't natawang muli ang katabi. Walang halong lason, yan kung yun ang iniisip mo. Preskong anik at nawaroon pa rin ang pilyong ngiti sa labi. Sa isang kondisyon, tusong anyo niya rito. Tumaas naman ang kilay ng lalaki. Tila pinapasubo nito ang inuming iniinom nito. Ngunit kailangan pa niyang magbigay ng kondisyon. What is it? Tanong nito habang nilalaro ng daliri ang bunganga ng inumin nito. Bayaran mo ang mga ito. Turo niya sa kanyang inorder na alak. Natawa ang lalaki. Kita niya sa mata nito ang pagkamangha. Dial, sagot nito kaya't kinuha niya ang alok nito at inisang lagok lang yun. Napatango-tango siya dahil may konting tamis ang kanyang iniinom. Much better kesa sa iniinom ko, komento niya. Because that drink is on the beach. May ngisi naman sa labi nito. Nagkibit balikat lamang siya sa sinabi nito dahil mas nagustuhan niya ang on the beach kesa sa Bloody Mary na ubod ng pait. Ipinagpatuloy nito ang pag-inom at ganun din siya. So, anong dahilan mo't narito ka sa lugar na ito? Hindi safe ang mga magagandang babae na katulad mo rito. Marami ang bubuyog na handang manusok sa kahit anong sulok ng bar na ito. Muling sambit ng lalaki. Isa ka ba sa mga bubuyog na yon? Imbes na sagutin ang tanong nito, nagtanong rin siya. Medyo tipsy na siya ngunit malinaw pa rin ang pagsasalita. No, pero ngayon parang gusto ko na maging isa sa kanila. Pause at makahulugan ang boses nitong sagot, kasabay ng paghaplos na malaki nitong palad sa hita niya. Dala ng alak, hindi niya ito pinigilan o kahit nasitahin man lang. Hinayaan niya lang ito, dahil nagugustuhan niya ang may init nitong haplos. Let's enjoy the night, gorgeous. Bulong nito sa kanya. Iyon lamang ang hudyat na hinihintay niya. Ngumiti siya rito nang nakakaakit bago tumango. Mabilis siya nitong hinila palabas ng gusaling iyon. Sakay na utos nito nang mailabas mula sa basement ng bar ang Ducati Corse E4 dalawa nitong motor. Napakakinis nito, kaya't hindi maiwasang mamangha ni Nova. Let's go, my body is in chaos. Ontag nito sa kanya. Sure, may ngiti sa labing sagot niya rito at saka siya umangkas sa motor. Isuot mo to, bigay sa kanya ng isa pa nitong helmet. Isinuot niya iyon agad at matapos may kabit, yumakap siya na mahigpit sa lalaki. By the way, I'm Lucius, perf. Pakilala nito sa kanya. Parehong hindi nakababa ang cover ng kanilang mga helmet, kaya't nagkakarinigan pa rin sila. What's yours? Tukoy nito sa pangalan niya. Nova, tipid niyang sagot bago ibaba ang cover ng helmet, at mahigpit na kumapit kay Lucius, dahil sa pagsenyas nitong lalarga na sila. Dinala sila ni Lucius sa isang kondominium, pagmamay-ari iyon ng lalaki. Isa lamang iyon sa negosyo ng pamilya nito. Ang bilis mong magpatakbo ng motorsiklo mo, reklamo ni Nova matapos ayusin ang nagulong buhok. Halos iwan siya ng kaluluwa kanina sa sobrang bilis nitong magmaniho. Natawan na lamang si Lucius, at kinabig na siyang papasok sa loob. Nasa first floor lamang ang unit ni Lucius, kaya madali lamang nilang narating ang pagmamay-aring silid. Mauna ka nang gumamit ng shower, anito sa kanya. Walang pag-aalinlangan naman siyang sumang-ayon rito. Ewan niya ba, ngunit hindi niya nararamdaman ang hiya. Napakalakas ng loob niya. Marahil epekto iyon ng alak na kanilang pinagsaluhan. Nang matapos maligo, lumabas na siya ng banyo, na tanging roba lamang ang suot. Napadako ang tingin niya sa wine na nasa ibabaw ng lamesa, katabi lamang ng kama. Hinanap niya ng tingin ang lalaki. Ngunit wala ito. May tama pa rin siya ng alak, kaya't ibinagsak niya ang sarili sa malambot na kutson ng kama. Ipipikit niya na sana ang mga mata nang marinig ang boses ng lalaki. Nagpa-deliver lang ako ng pagkain. I'll take a shower. Hintayin mo ako, okay? Anito na makalapit na sa kanya, at itinabi sa wine ang ipin-deliver na pagkain. Pinasadahan pa siya nito ng namamanghang tingin, bago siya rito tumango. Change my mind. Paos ang boses nitong sabi. Saka siya ibinabawan. Nakakaakit ng ngiti ang ibinigay niya rito. Bago nito, inangkin ang labing kanina pa nitong pinananabikang madampian. Mainit at mapusok ang tagpo sa pagitan nilang dalawa. Malayang nasasalat ng binata ang katawan niya, dahil tanging roba lamang ang kanyang suot. Umalpas ang mumunting halinghing sa boses ni Nova, ganoon din kay Lucius. Siya ang unang dalaga na nakasama ni Lucius, kaya humingi siya rito ng paumanhin, kasabay ng paghinto sa nagbabagang ginagawa. Gusto ko ito, kaya please ituloy mo, mahinang pakiusap ni Nova. Isang mapusok na halik ang itinugo ni Lucius, bago tuluyang angkinin ang kauna-unahang birhen na nakasama. Hindi na nila nagawa pang galawin ang pagkain at wine, dahil matapos ang nakakapawis,
at nakakapanghina ng puhod nilang pagsasalo, hinila na sila ng anto. Kinaumagahan, nagising si Nova sa hindi kilalang lalaki. Namilog ang kanyang mga mata nang mag-flashback sa kanya ang lahat ng nangyari. Natutop niya ang bibig at tahimik na pinagalitan ang sarili. Dahan-dahan siyang umalis sa ibabaw ng kama. Hinanap niya ang saplot ngunit hindi niya iyon makita. Kaya naghalungkat na lamang siya sa wardrobe ni Lucius. Isang long sleeves at pants ang tanging niyang suot. Wala siyang loob, kaya ginawa niyang panakip ng harapan ang mahabat makapal na buhok. Kinuha niya ang bag at tahimik na umalis ng paika-ika. Ha, Nova! Ano ba ang kagagahang pinasok mo? Ngiwi niya nang tuluyang makalabas ng kondominium. Nananakit ang nasa pagitan ng hita niya. Ngunit kailangan niyang tiisin ito upang hindi maabutan ang lalaking kaniig kagabi. Saan na ako ngayon pupulutin nito? Namomroblema niyang tanong sa kawalan. Dinukot niya ang cellphone sa bag at nagbabaka sakaling sasagutin na ng ama ang tawag niya. Ngunit bigo pa rin siya. Mukhang nasa blocklist na talaga siya sa cellphone ng ama. Malungkot siyang napabuga ng hangin. At tuloy lamang siya sa paglalakad. Patingin-tingin sa paligid kung meron siyang maaaring pasukang trabaho. Paninindigan na lamang niya ang ibinigay na parusa ng ama. Tutal, nagawa naman na niya ang isa sa mga paratang na kwento ng mag-ina. Siya na ngayong reyna ng kanilang mansyon. Hihintayin niya na lamang na dumating ang araw na ang ama mismo ang lalapit sa kanya at magpapabalik sa kanya sa kanilang mansyon. Sa patuloy na paglalakad, natagpuan ni Nova ang hinahanap na trabahong maaari niyang pasukan. Karinderya iyon at nangangailangan ng server o waitress. Excuse me po, available pa po ba yung nakapaskil sa karton? Naghahanap po kasi ako ng trabaho Masipag po ako at masigasig sa trabaho, anya sa babaeng nagpupunas ng lamesa. Wala pa ni isang tao sa loob ng kainan nito. Hinagod siya nito ng tingin. Sigurado ka bang gusto mong mag-apply na serbidora ng pagkain dito sa karinderya ko? Aba, mukha kang anak ng mayaman. Komento nitong patuloy pa rin sa paghagod sa kanya ng tingin. Miss, isa lang po ako, ate. Pero mahirap lang po ako. Pagsisinungaling niya sa kaharap. Ganun ba? O siya, sige. Pero bukas ka na pumasok dahil mukhang hindi ka pa handa sa ngayon. Mukha kang nakipag-ano sa kung sino Sambit nitong ikinakamot niya sa ulo. Magdala ka lang ng biodata bukas, ha? Kailangan maaga ka bukas dahil ako ang bukas ko. Dagdag pa nito. Naku, ate, maraming salamat po, galak niyang sabi. Tumangutango na lamang ang babae, at sinabihan na siyang humayo, na kung meron man siyang pupuntahan, dahil meron pa umano itong gagawin. Malawak ang ngiti ni Nova nang lisanin ang karinderya. Nagpapasalamat siya sa yumaong ina na nagturo ng lahat ng maaari niyang matutunan, katulad ng mga gawaing bahay, kaya proud niyang sinabi sa babae kanina na masipag siya. Ang problema niya lang ngayon ay ang kanyang tutuluyan. Nagugutom na ako, reklamo niya. Kagabi pa nga pala siya hindi kumakain. Dapat pala kumain na ako doon sa karinderya ni ate kanina, paalala niya. Nanghihina na ang tuhod niya dala ng gutom, kaya bumalik na lamang siya sa karinderya ng babae. Dahil wala na siyang matanaw na maaaring kainan. Lahat ay sarado pa dahil magnegatibo 5:00 pa lang ng umaga. Oh, ano't bumalik ka? May kailangan ka pa ba? Tanong ng babae sa kanya matapos niyang pumasok sa karinderya nito. Sa totoo lang po, ate, pinalayas ako ng daddy ko dahil sa ginawang kwento ng madrasta ko at ng anak niya. Galit na galit po sa akin si dad, kaya po ako ngayon pakalat-kalat dito sa sentro. Nagugutom na po ako, ate, kaya po ako bumalik para sana kumain na. May pera pa naman po ako dito na pambayad sa pagkain. Pasensya na po kung hindi agad ako nagsabi ng totoo kanina. Nahihiyang pag-amin niya sa totoong kalagayan. Ay, ganun ba? Naku, napakasama naman niyang madrasta mo. Masyadong malabo at bingi ang daddy mo kapag ganyan. Ay paniguradong mas magiging masama ka pa sa paningin ng ama mo Kung gusto mo, rentahan mo na lang yung katabing kwarto nitong tindahan ko. Yung tubig at kuryente lang ang babayaran mo. Yung titirahan mong kwarto, sige na, libre na lang. Saka libre ko na rin ang agahan mo. Mabait nitong wika na labis niyang ikinatuwa. Naku, maraming salamat po, ete. Ang laking tulong po nito sa akin. Hulog po kayo ng langit, mangyak-ngiyak niyang pasasalamat sa kahara. Lilian na lang. Huwag ng ate, dahil hindi na ako mukhang ganun. May ngiti sa labing saad nito. Siya, maupo ka na muna diyan, dahil hahangin ko na yung sopas na niluluto ko. Ani pa nitong sinangayunan niya naman kaagad. Nang tumalikod si Lilian, nilibot niya ng tingin ang paligid ng karinderya. Medyo malakit malawak ang loob. Marami ang lamesa. Marahil ay dinaragsa ng mga tao, dahil sa nakapaskil sa labas na
unlimited rice. Napadako ang tingin niya sa tarpaulin na nakadikit sa gilid niya mismo. Mga pawang native na manok ang kanilang sinserve na ulam, grilled spicy chicken na native. AM. Mukhang masarap ang mga niluluto ni Lilian Komento niya habang patuloy sa pagtingin ng mga nasa larawang putahe. Heto na yung pagkain mo, iha. Inilagay na nito ang mangkok ng sopa sa ibabaw ng lamesa, kung saan nakaupo ang dalaga. Salamat po, Lilian. May ngiti sa labing pasasalamat niya rito. Tumango lamang ito sa kanya ng may ningning sa labi, bago umupo sa kaharap na upuan. Siya nga pala, hindi ka pa sa akin nagpapakilala. Ano nga pala ang pangalan mo? Malumanay ang boses na usisa nito sa kanya. Nova po. Nova Clemente, kakilala niya rito. Clemente. Kaano-ano mo yung sikat na abogadong si David Clemente? Daddy ko po, tipid ang ngiting sagot niya rito. Kaya naman pala hawig ka sa kanya eh. Abay, naturing ang abogadong ama mo, pero ang daling mauto ano. Komento nitong nginisyan niya na lamang. Naku, pasensya ka na. Matagal lang talaga ako. O siya, kumain ka na lang diyan at ako'y babalikan ng niluluto kong tinola. Siya nga pala, lahat ng inihahanda ko rito mga native na manok. Kadalasang gusto ng mga customer ko. Yung mga maanghang na ulam. Kung kaya mo na, tulungan mo na ako sa pagluluto, para naman matuto ka na. Hindi kasi makakapasok yung isa kong kasama rito, dahil rin ang kaso. Meron akong gamot doon sa kwartong tutuluyan mo. Inumin mo yon pagkatapos mong kumain. Bilin nitong agad niya namang sinangayunan, dahil kaya niya namang tiisin ang iniindang hapdi sa pribadong parte. Pasalamat na lang talaga siyang wala siyang marka sa lig. Dahil kung meron ay baka nagtago na lang siya sa sarili niyang saya. Binilisan na ni Nova ang pagkain. Naubos niya ang laman ng malaking mangkok, dahil sa sobrang sarap nito, at dala na rin ng gutom niya. Nang matapos kumain, dinala niya iyon sa lababo ng karenderya at hinugasan. Sinunod niya ang sinabi ni Lilian na inumin ang gamot na makakatulong upang maibsan ang kirot na nararamdaman niya. Matapos iyon, nanghiram siya na magagamit na pangloob, dahil hindi naman siya maaaring magtrabaho ng walang panloob. Mamaya, ibibili kita ng mga gamit mo. Napakawalang puso naman kasi ng pamilya mo. Ni hindi man lang pinadala sa'yo yung mga gamit mo. Naku, kung ako ang asawa ng tatay mo, ay talagang kukutusan ko siya. Saad nitong may kasamang gigil. Natawa na lamang si Nova. Salamat po ng marami, Lilian. Matamis ang ngiting ibinigay niya rito. Walang anuman. O siya, tayo na at magtrabaho, dahil dudumugin tayo ng tao mamaya. Tumango si Nova at itinanong kung ano ang kanyang gagawin. Mabilis naman siyang sinagot ng ginang. Mabuti na lamang at matalas ang memorya niya, at fast learner din siya. Kaya nagawa niya ng maayos ang unang araw ng pagiging serbidora niya. Nakakalungkot lamang dahil mukhang pati ang pag-aaral niya, hindi na niya matatapos pa. At tapos na sana siya. Ilang linggo na lang ay gagraduate na siya sa kursong education. Mauna ka nang kumain, Nova, ani Lilian pagpatak ng 11:30 ng tanghali. Marami-rami pa ang taong kumakain sa karenderya, pero lahat naman ay nasusura na. Ngunit hindi pa rin maaaring mawalan ng bantay. Sige po, sagot niya at nagtungo agad sa kusina. Saka doon sumandok ng kanin at mas pinili ang tinolang ulam. Binilisan niya ang pagkain, dahil batid niyang nagugutom na rin si Lilian. Namemorya niya naman ang mga presyo ng pagkain, kaya pwede siyang tumanggap ng bayad. Nang tuluyang matapos, hindi niya na muna hinugasan ang pinagkainan. Isasabay niya na lamang sa mga hugasin niya mamaya. Kain na rin po kayo, Lilian. Ako na po munang bahala rito. Huwag po kayong mag-alala, dahil namemorya ko na po ang mga presyo ng pagkain dito. Oy, siya Sage. Ako'y kanina pang nagugutom. Ani nito at nagtungo na rin sa kusina. Magkano lahat ng kinain ko, Miss Ganda? Tanong ng lalaking mukhang tuper. 6 na po lang po, kuya, sagot niya rito. Nasa listahan niya ang mga kinain ng mga umorder, at nakwento niya na rin ang mga iyon. Dumukot naman ng pera ang lalaki sa bulsa nito, at saka sa kanya, binigay ang pera. Salamat, Miss Beautiful, mahiti sa labing saad nitong nginisyan niya na lamang. Mukha namang mabait at palabiro ang lalaki, kaya walang dahilan para sungitan niya ito. Salamat din po. Enjoy your meal, sagot niya habang pinapanood ang lalaki na umalis. Sa kabila ng mga pagsubok, unti-unti nang nagiging masaya si Nova sa bagong buhay niya. Sunod-sunod na ring nagsilapitan ang mga natapos ng kumain sa kanya, para bayaran ang mga kinain nito. May iba pang ang humihingi ng number niya, na tinatanggihan niya naman kaagad. Gumawa pa siya ng alibay na meron na siyang asawa at anak, kaya nagsipagtigil na rin ang mga binatang nagbabakasakali sa kanya. Mukhang mas mapapadala sa mga lalaking customer natin,
dahil sa gandang taglay mo Nakangiting ani ni Aling Lily, habang tulong sila sa pagpupunas ng mesa. Wala ho silang mapapala sa akin, Lilian, kumpiyansang sambit niyang ikinangiti ng ginang. Lilian, matanong ko lang ho, nasaan po ang mga anak nyo, at hindi kayo tinutulungan dito? Puno ng kuryosidad na usisa niya. Napabuga ng hangin si Aling Lily kasabay ng pag-iling nito. Wala akong mga anak dahil dalaga pa ako. Yung naging nobyo ko kasi noon nakabuntis ng iba. Simula noon hindi na ako nakipagrelasyon pa, hanggang sa tumandang dalaga na ako. Nalungkot naman si Nova sa narinig. Kung ganun ay mag-isa lamang pala ito. Ewan niya ba ngunit wala siyang maisagot sa sinabi ng ginang. Ipinagpatuloy niya na lamang ang ginagawa, at hindi na muling nag-usisa pa. Samantala, inis na nilisan ni Lucius ang kondominium. Pakiramdam niya ay inapakan ang ego at pride niya, dahil sa ginawang pag-alis ng walang paalam ng babaeng nakasama kagabi. Ni hindi man lang siya nito hinintay na magising. Insulto iyon sa kanya, dahil siya ang nagtataboy sa babaeng nakakasama kapag nagigising na ito. Tanungin mo ba siya sa inaakala niya? Inis niyang sambi. Kasalukuyan niyang binabaybay ang pasilyo ng kanilang mansyon. Ipinatawag siya ng ama, dahil sa plano nitong ipadala siya sa ibang bansa upang doon tapusin ang kolehiyo. May nakapagsabi sa akin na meron ka na namang dinalang babae sa kondominium natin. Malamig na saad ng ama niya matapos niyang pumasok sa library nito. Umikot sa hangin ang mata niya. Napakami talagang bubuyog ang nakapaligid sa kanya. Lalaki ako, Dad. Natural sa ating mga lalaki iyon dahil meron tayong pangangailangan. Rason niyang ikinasama lalo ng timpla ng Ginoo. Ginagawa mong laruan ang mga babaeng kinakama mo. Tigilan mo ang kalokohang to kung ayaw mong tanggalan kita ng mana. Banta nitong tinawanan niya na lamang. Di tanggalan nyo. May iniwang property sa akin si Mommy, kaya kahit na itakwil nyo pa ako, mabubuhay pa rin ako ng marangya. Presko niyang tugon sa ama na ikinang isin nito. Sigurado ka bang nasa pangalan mo pa ang mga properties na sinasabi mo? Saad nitong ikinseryoso ni Lucius. Kilala niya ang ama. Lahat ay kaya nitong gawin, kaya't nakaramdam siya ng pangamba. What did you do, old man? Madiing tugon niya rito. Di inalisan ka na maipagmamayabang. Masyado kang naspoil ng mommy mo, kaya't ngayong wala na siya sa atin puputulin ko ang sungay at buntot mo ngayon din mismo. Lilipad ka patungong Roma, doon tatapusin mo ang kolehiyo mo. Ayusin mo ang buhay mo, Lucius Pretty, dahil lahat ng kayamanan at negosyo natin sa iyo lang din naman mapupunta. Hindi na ako bumabata, huwag mong ikasasama ng loob ang ginagawa kong ito, dahil para rin, to sa ikabubuti mo. Lumambot ang boses ng kanyang ama, kaya't tanandalian siyang nag-iwas rito ng tingin. Fine, gagawin ko ang gusto nyo, pero sa isang kondisyon. Bitawan mo ang babaeng iyon na pinulot mo lamang sa kung saan. Hindi lang ikaw ang merong matada, dada ko rin kaya malalaman at malalaman ko, kapag nakikipaglampungan ka pa rin sa kalapati mong iyon. Seryosong kondisyon niya sa ama. Direkta siyang tinignan sa mga mata nito, upang iparating dito na seryoso siya sa lahat ng sinabi. Napabuga ng hangin si MRF, bago sumang-ayon sa kagustuhan ng kaisa-isang anak. Kumain ka na at maghanda, dahil 20 oras ng flight mo. Mababa ang tonong utos nito sa kanya. Tipid siyang tumango. Pagkatapos ay tinalikuran niya ang kanyang ama. Nawala na sa isipan niya ang babaeng nakaniig kagabi ng dahil sa naging pag-uusap nila ng ama. Nakahanda na ang mga gamit niya, kaya't ang tangi niya na lang nagagawin ay ang kumain at maligo. Matuling lumipas sa mga araw. Gamay na ni Nova ang lahat ng gagawin sa karinderya ni Lilian. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa sa ama matapos nitong pakasalan sa simbahan ang kanyang madrasta. Sinubukan niyang kausapin ang ama ngunit itinaboy lamang siya nito. Ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Lily. Gabi na, oras na ng pahinga ngunit pareho silang hindi dinadalaw ng antok. Nasa silid sila ng dalaga kung saan hinihigop nila ang tinimplang kape. Sa totoo lang po, nalulungkot ako. Hindi ko po lubos maisip na ganon kadaling mabibilog ang ulo ni Daddy. Ang sakit lang po, Lilian, dahil sariling ama ko mismo ang nagtataboy sa akin. Tiniis at kinalimutan niya ako nang dahil sa mga gawa-gawang kwento. Ang sakit po, Lilian, namumuong luha sa kanyang mga mata ngunit pinigilan niyang bumagsak iyon. Ayaw niya maapektuhan ang anak na ngayon, ay nagbibigay ng lakas at ng liwanag sa nagdidilim niya ng mundo. Hindi niya lubos maisip na magbubunga ang gabing pinagsaluhan nila, ng binatang nakilala niya lamang sa bar. Inakala niya ang isang simpleng hilab, at pag nagdudual lamang ang nangyayari sa kanya. Kung hindi pa siya nahimatay noong nagsiserve siya ng pagkain, hindi niya malalamang dinadala niya, na pala ang kanyang anghel. 4 weeks pregnant na siya ayon sa doktor na tumingin sa kanya. Wala siyang kaplano-plano sabihin sa ama ng batang nangyari,
dahil para sa kanya lamang ang bata. Makakaya mo rin ang lahat ng dagok na ito, Nova. Palagi mong tatandaan nandito lang palagi si Lilian para tulungan at gabayan ka. Sa totoo lang ay natutuwa ako, dahil magkakaroon na rin sa wakas ng bulilit dito sa karenderya kong to. Natutuwa ako ng gusto, dahil nararamdaman ko sa iyong pamilyang noon ko pa inaasam. Kung sana'y wala akong problema sa matres ay meron sana akong masasabing sarili kong pamilya. Hay, ano ba naman ito, masyado tayong nagiging madrama na. Naluluha at natatawang sambit nito, sabay simsim ng kape. Napangiti si Nova, inabot niya ang palad ng ginang at marahan, yung pinisil. Sobra po akong nagpapasalamat sa inyo, Nanay Lily, malambing ang tinig niyang sa adrito. Buhat sa sinabi niya'y naiyak ang ginang. Kay sarap sa pandinig na matawag na ina. Sabay nilang ibinaba ang mga tasa ng kapeng hawak, at mahigpit na niyakap ang isa't isa. Sa piling ng isa't isa, natagpuan nila ang pamilya. Bukas ay magpapa-check up tayo. Kailangang masiguro natin na healthy si Bobby. Ani ni Lilian nang kumalas ito sa yakap ni Nova. Sasamahan niyo po ako, naroroon ng saya sa tono ng boses niya. Tumango ang ginang kaya't malawak ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Nova. Lubos siyang nagpapasalamat na ibinigay ng Diyos sa kanya ang butihing ginang. Marahil, kung hindi dahil dito ay namomroblema pa rin siya. Natagpuan niya ang pangalawang ina sa katauhan ni Lilian. Ganon din ito sa kanya, dahil natagpuan rin nito ang isang anak sa katauhan niya. Kinaumagahan nga'y nagtungo sa klinikang dalawang babae. Maayos naman ang dinadala ni Nova ayon sa doktor. Ngunit kahit na healthy ang ipinagbubuntis niya, kailangan niya pa rin umanong mag-ingat dahil sa mababa niyang matres. Iwasan na ang stress at palaging uminom ng vitamins na nireseta ko sa'yo. Okay, anang mabait na doktor na siyang may-ari ng klinika kung saan nagpapacheck up si Nova ng libre. Opo, Doc. Salamat po, mauuna na rin po kami dahil marami pa po kaming gagawin. Paalam niya na agad namang tinanguan ng dalagang doktor. Oo, iwasan daw ang stress, kasama na rin doon ang pagpapagod, kaya huwag mong masyadong papagurin ang sarili mo sa trabaho. Paalala pa ni Lilian na marating nila ang bahay na ngayon nga ay napaso na ng ginang. Katas ng karenderya ang ipinang patrabaho at ipinang paayos nito sa bahay. Opo, Nanay Lily, alagaan ko po ang anghel na nasa sinapupunan ko. Tugon niyang ikinangiti naman ng ginang. Araw ng linggo. Hindi sila nagbubukas tuwing linggo, dahil iyon ang araw ng kanilang pahinga. Ipinasya na lamang nilang magsimba, at pagkatapos ay namili na rin sila ng mga kailangang sangkap, at ilan pang pangangailangan sa loob ng karinderya. Congratulations, Nova, you're having a baby boy. May ngiti sa labing saad ng doktor. 6 na buwan ang ipinagbubuntis ni Nova noong 5 buwan pa lang sana ang tiyan niya planong magpa-ultrasound. Ngunit dahil sa nalamang sakit na tuberculosis ng kanyang nilili, kaya ngayon niya pa lamang nagawang alamin ang kasarian ng anak. Nanunubok ang luha sa kanyang mga mata, dahil ngayon pa lamang ang unang beses niyang nakita ang itsura ng anak. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman. Panandaliang nawala ang bigat sa kanyang dibdib pagkakita sa anak. Mas lalo lamang siyang naging matatag, dahil sa munti niyang anghel. Gumuhit ang ngiti sa kanyang lanang gumalaw ang kanyang anak, hinaplos niya ang tiyan, habang nakatitig sa maliit na tea. Palagi mong tatandaan anak, mahal na mahal ka ni Mama. Hinding-hindi kita pababayaan anak ko, mahinang usal niya. Sa totoo lang ay pinanghihinaan na naman siya ng loob, dahil sa sunod-sunod na problemang dumadating sa kanya. Isa na ron ay ang nilili niya, na matagal na palang merong sakit at iniinda lamang nito yon, hanggang sa lumala na nga, at naging tuberculosis na. Ikalawa ay ang amang na stroke at hindi man lamang niya malapitan, dahil sa kasamaan ng madrasta at ng anak nito. Mahigpit nitong ibinilin sa mga gwardiyang inuupahan na huwag siyang palalapitin sa ama. Pangatlong pinoproblema niya ay ang unti-unting paghina ng kita nila sa kanilang karinderya, dahil sa isa ring karinderya na binuksan mismo sa harapan ng kainan nila. Ginagap ng doktora ang palad ni Nova batid kasi nito ang bigat na kanyang dinadala, dahil sa palagian niyang paglalahad ng mga nangyayari sa pangaraw-araw na buhay nito. Kaibigan na ang turingan nila at lubos na ipinagpapasalamat ni Nova, dahil ni piso wala toto sa kanyang hinihingi. Maging ang pagpapa-ultrasound niya sa klinika nito ay hindi nito pinababayaran. Makakaya mo rin ang lahat ng toin, Nova, matatapos rin ang pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon. Dasal lang palagi. Kaya mo yan para sa anak mo, laban lang. Maraming salamat sa lahat-lahat na natulong mo sa akin. Lana, ha? Sa kabila ng lahat, meron pa ring mga taong handang tumulong at sumuporta sa akin. Lubos kong ipinagpapasalamat ang lahat ng tulong niyo sa amin ng anak ko. Balang araw po makakabawi rin ako. Sisiguraduhin ko po yan. 2.
emosyonal niyang pangako rito. Tumango ito sa kanya't matamis ng ngumiti. Sinipat nitong relo, bago tinapik ang braso niya. Walang anuman yon, masaya akong tulungan ang mga taong nangangailangan. Higit sa lahat ay merong busilak na kalooban. O siya, sige na't meron pang nakapila sa labas. Nahihi ang ani nito. Nga pala, nagpuno siya ng luha at dahang-dahang bumaba ng kama. Naalala niyang meron pang 3 kapwa niya buntis ang nasa labas, at gaya niya ay alamin din ng mga kasarian ng kani-kanilang mga anak. Inalalayan naman siya nila na ito na rin ang nagbaba sa tinupi nitong bestida niya kanina. Salamat ulit, Lana NY. Natawa naman ito, dahil pauli-ulit na lang siya rito ng pagpapasalama. Ang singil nito ay sa binyag na magiging una kong inaanak sa'yo. Biro nito sa kanya. Doon ay napangiti na siya kasabay ng pagyakap niya rito. Hindi ako magsasawang pasalamatan ka, Lana. Isa ka sa mga taong tatanaw ko na malaking utang na loob. Mahinang sambit niya. Tumango ito ng may ngiti sa labi, at marahang tinapik-tapik ang likod niya. Kumalas lamang sila sa yakap ng kumatok ang asistant ng doktora, at sinabing merong manganganak. Sige na, balikan na lang kapag naubos na yung vitamins na ibinigay ko sa'yo. Nova, ha? Ani Dokla ni Tangulan lamang ang naitugon ni Nova, dahil natataranta na ang mag-asawang nasa labas, dahil lumabas na umano ang ulo ng sanggol. Agad namang inasikaso ni Lana, ay ang naglalabor na buntis, kaya tuluyan nang nilisan ni Nova ang klinik ng kaibigang doktor. Hindi mapigilang kabahan ni Nova na marinig ang panganganak ng babae sa loob ng delivery room. Sa klase ng pag-iri nito, ay mahahalata mo ang labis ng sakit at hira. Napabuntong hininga siya bago tuluyang nilisan ng klinika. Naisip ipan niyang muling magbabaka sakali sa ospital ng San Carlos Medical Center, kung saan nakakonfine ang kanyang ama. Lubos niyang ipinagtataka kung papaanong nakoma ang ama gayong wala naman itong iniindang sakit. Malusog ito at malakas. Wala lang talaga siyang magawa sa ngayon, dahil iniisip niya ang kanyang dinadala na sisiguro niyang ang mag-inang may kagagawa ng pagkakan na magulang. Ngunit sa pagdating niya ay punuan naman ng bantay ang entrance ng ospital. Bumagsak ang balikat niya na maama-mataan na madrasta. Wala siyang pagpipilian sa ngayon, kung hindi ang umatras na lang muna sa planong pagbisita sa ama. Kuya, balik na lang ko tayo, aya sa taxi driver. Mabuti niyang umuwi na lamang. Mahigit kalahating oras rin ang naging biyahe, bago niya narating ang tinutuluyang bahay. Hinanap niya kaagad ang pangalawang ina, ngunit bigo siya rito. Nasaan naman kaya si Nanay Lily? Mahinang sambit niya. Pumasok na muna siya sa sariling silid upang doon ay ilagay ang kanyang shoulder bag. Nagpalit na rin siya at pinuso ang mahabang buhok bago lumabas at nagtungo ng kusina. Nay! O Diyos ko, bulalas niya nang makita ang inang nakahandusay sa sahig at puno ng pulang likido ang bibig. Nay! Patakbo siya ritong lumapit. Lumuhod siya at pinulsuhan nito. Diyos ko, huwag niyo pong kukunin sa akin ng ikalawang ina ko. Nanunubok at nanlalamig rin ang kamay niya, dahil sa nanghihina na nitong pulso. Tulong! Tulungan niyo kami, tulong! Malakas niyang sigaw sakto namang merong pumasok na 3 lalaki sa kanilang karinderya, kaya't natulungan agad siya ng mga itong madalas sa ospital ang ginang. Magkadaop ang mga palad ni Nova, habang nakaluhod sa harapan ng chapel ng ospital. Abot-abot ang takot na nararamdaman niya, lalo't idiniretso ng ang Nanay Lily niya. Mas nadagdag ang takot niya na makita sa mukha ng doktor ang pagkataranta ng itapat nito, ang stethoscope, sa dibdib walang malay niyang ina. Diyos ko, wala po akong ibang hinihiling sa inyo, kung hindi ang kaligtasan ng mga taong mahalaga sa akin. Tulungan niyo po ang tumayong magulang sa akin na si Nanay Lily. Ganon din po si Dad. Huwag niyo po sanang hayaan na mawala sila sa akin, baka hindi ko po kayanin Diyos ko. Taimtim niyang dasal habang panay ang pagtulo ng kanyang mga luha. Lumipas ang halos 1 oras bago tuluyang lumabas ng ang doktor. Agad namang lumapit si Nova. Doc, kamusta po? Kamusta po ang Nanay Lily ko? Nag-aalalang tanong niya. We did our best, pero malala ng sakit ng iyong ina, hindi lamang basta tuberculosis ang sakit niya. Meron siyang tumor sa kanang bahagi ng kanyang kidney. Anang doktor na nagpahina sa tuhod niya, kung hindi siya nahawakan ng doktor ay baka nawalan siya ng balan na tumba. Hindi impossible po yan, Doc. Kanina lang okay yan si Nanay Lily Paano wala na siya? Ano? Umiiling na giit niya sa doktor. Itinago niya sa'yo ang kanyang sakit, miss. Kumalma sana kayo, baka mapano ang batang nasa sinapupunan mo. Sa sinabi nito'y tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Wala siyang ibang magawa, kung hindi ang umiyak ng umiyak. Inalalayan siya ng doktor na makapasok sa silid. Binigyan siya nito ng oras, upang makasama ang ina sa hulihang pagkakataon. Nay Lily, binibiro niyo naman po ako Please lang tigilan niyo na to. Itigil niyo na po,
to dahil ang sakit-sakit po sa dibdib. Naulit na naman, yung sakit nang mawala sa akin si Mommy. Lahat na lang kinukuha sa akin, lahat ng nagmamahal sa akin nawawala. Nay Lily, hindi ko po alam ang gagawin. Sabi niyo ho alagaan niyo ang magiging anak ko. Magiging the best kang lola. Pero bakit ngayon ka nakahiga diyan? Bakit ka nanlalamig, Nay Lily? Pakiusap naman bumalik ka, mag-isa na naman ako eh. Ayoko ng ganito pakiusap po Nay bumalik kayo. Masag na ang kanyang boses. Naninigas na rin ang kanyang tiyan, ngunit hindi niya pa rin talaga kayang pigilan ang namamalisbis niyang luha. Parang pinipiga ang puso niya. Ilang buwan na rin silang nagsama ng ikalawang ina ngunit hindi niya man lang napansin ang iniinda nitong karamdaman. Buong akala niya, isang simpleng tuberculosis lamang ang sakit nito, ngunit mas malala pa pala doon. Walang ibang tumulong sa kanya, kung hindi ang kaibigang doktor na si Lan. Ito na ang sumagot sa urol, at sa pagpapalibing kaya, kahit papaano ay nababawasan ang iniisip ni Nova. 3 buwan ang matuling lumipas. Ito na ang buwan kung kailan masisilayan ni Nova ang anak. Nalulungkot man ngunit sinikap niyang patatagin ang sarili, para sa anghel, na malapit na niyang isilang. Hindi niya isinara ang karenderya ng nanay Lily niya, bagkus ay gumawa siya ng paraan. Upang muling dumugin ang itinatayong maliit na negosyo, na maalam na ginang. 3 putahe lamang kada araw ang kaya niyang lutuin, dahil mag-isa lamang siya, at wala siyang kakayanang kumuha ng makakatulong. Hindi sapat ang perang pumapasok sa karinderya upang mabayaran niya ang taong makakatulong niya. Nagpupursigi rin siya dahil kailangan niyang madagdagan ang ipon. Dahil oras na manganak na siya ay hindi niya na maasikasong kainan pansamantala niyang isasara ang karinderya. Bandang 6 ng gabi nang biglang sumakit ang tiyan ni Nova. Ipakiramdam niya ay may ihi siya at mapadumi ngunit kapag pumapasok naman siya ng banyo, wala namang ibang lumalabas sa puwerta kung hindi pulang diido. Sandali lang anak, hatatawagan ko lang ang ninanglan mo. Huwag ka munang lalabas, okay? Pagkausap niya sa anak na hindi na gumagalaw na ninigas ang kanyang tiyan. Hirap man at namimilipit sa sakit ay nagawa niya pa ring makontak ang dalagang Dr. Lani. Manganganak na yata ako. Nahihirapang imporma niya sa doktora nang sagutin nito ang tawag niya. Okay, relax ka lang, papupunta na ako diyan. Mahinahon ang boses nitong Saad na tinanguan niya na lamang kahit na hindi siya nito nakikita. O Diyos ko, ang sakit, daing niya habang mahigpit na nakakapit sa pasamano. Hirap man ngunit sinisikap niyang kunin ang inihandang gamit ng kanyang anak Win, na nagmamadaling bumaba ng sasakyan silan, at patakbong pumasok sa bahay ng naglabor na kaibigan. Maupo ka na muna, utos nito kay Nova na makalapi. Inalalayan nitong dalaga na makaupo, bago isinuot sa kamay ang gloves. Alamin na sana nito kung ilang cm na ang sanggol nang biglang umiri si Nova. Oh goodness, nakikita ko ng ulo ng babi. Mukhang hindi na ito madadala pa sa klinik. Nagugulantang nabulalas nito. No choice tayo, dito ka na manganganak, pasalamat na lang tayo. Nadala ko yung mga gamit ko sa pagpapaanak. Sandali lang ha, at ikukuha kita ng unan at na maipangsasapan. Kukunin ko lang din yung mga gamit ko sa kotse. Pakiusap, huwag ka munang hanggat hindi ko pa sinasabi. Mahigpit nitong bilin na tinanguan niya, na lamang habang kagat ang ibabang labi. Butil-butil na ang pawis niya. Hindi niya lubos maisip na ganito pala ang pakiramdam ng mga nganak. Parang nasa hukay na ang isa mong paa. Mabilis ang naging kilos ng dalagang doktor. Hindi nito maiwasang kabahan, dahil ito palang ang una niyang pagpapaanak sa bahay nang wala siyang asistan. Inihanda niya ang mga kakailanganin, maging ito'y pinagpapawisan dulot ng kaba. Pagbilang ko ng 3, umirka, okay, anilan na muli ring tinanguan ni Nova. 1, 2, Nova, mando nito. Agad namang sinunod ni Nova. 1 pa, utos si itong muli. Huminga ng malalim si Nova. Mahigpit rin siyang kumapit sa ilalim ng binti, bago muling ibinuhos ang lakas, at sa awa ng Diyos, ay nailabas niya ng ligtas ang isang malusog na batang lalaki. Napakagwapong bata, kay puti niya rin. Anong pangalan niya, Mommy Nova? May ngiti sa labing tanong ni Lan. Hinaplos naman ni Nova ang anak na nasa dibdib. Emosyonal siya sa mga sandaling to. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, habang may matamis na ngiti sa labi. Lucius Mateo, pagbibigay niya ng pangalan sa anak. Napakagandang pangalan, bagay na bagay sa kanya. Yakapin mo lang siya Mommy, dahil nangangailangan siya ng init mo, anito. Salamat, Lan. Taos pusong pasasalamat niya rito. Walang anuman, maiti sa labing sagot nito. Tumayo na ito sa pagkakaluhod, dahil kailangan nitong ayusin na ang mga kailangang ayusin. Lumipas sa mga araw. Maayos naman ang mag-ina. Palagi silang dinadalaw ni Lan, upang mabigyan ng antibiotics at ng gatas ang mag-ina.
Wala kasing lumalabas na gatas kay Nova, kaya obligadong gumamit ng powdered milk. Kamusta naman ang Bobby Matthews ng Tita Ninang? Bungad nila nang muling dumalaw sa mag-ina. Napangiti naman si Nova pagkakita sa kaibigan. Namimiss ka na niya, Tita Ninang. Saad ni Nova kapapasok lamang nito sa silid dala ang itinimplang gatas ng anak. Lubos na nagpapasalamat si Nova na hindi iyakin ang anghel na nanggaling sa kanya. Sanggol pa lamang ay alam na ni Nova na mabait at malambing ang kanyang anak. Namiss mo daw ako, Bobby. Pinaliit nilan ang boses sa kabinuhat ang sanggol. Akin na mo yung milk. Agad namang ibinigay ni Nova ang tsupon sa kaibigan. Malapit nang mag-isang buwan si Matt. Pwede na natin siyang pabinyagan. Sesto nito habang isinasayaw-sayaw ang munti. Wala pa akong pera sa ngayon, Lani. Plano ko na kapag nag-isang taon na lamang, pabibo ko. Kailangan ko muna kasing pag-ipunan, yung pampabagal mo, and hintayin yung pagwa 1 years old ni Bobby ako, and sasagot sa lahat, Lani. Sobra-sobra na yung naitulong mo sa amin. Kalabisan na kung pati ang pagpapabinyag ng anak ko sasagutin mo pa. Nahihiya na siya sa totoo lang. Simula nang ituring nila ang isa't isa na matalik na magkaibigan, ay hindi na ito tumatanggap ng kabayaran sa mga serbisyo, at naitutulong nito sa kanya. Ano ka ba naman? Maliit na bagay lang to ano. Saka masaya akong nakakatulong sa lalo na kay Bobby Matthews. Gusto kong gawin to para kay Bobby. Isa pa, para saan pat naging magkaibigan tayo, kung hindi kita dadamayan na tutulungan. Bumawi ka na lang kapag nagkaanak na rin ako. Pero kasi Lani, nahihiya na ako sawe, matapat niyang pag-amin rito. Natawa naman silan. Sos, dapat sa ating mga palabang babae, hindi nahihiya. Tingnan mo ako, niloko ng supot kong jowa, kaya yun pinahiya ko't binawing lahat ng luho na ibinigay ko sa kanya. Natatawang ani nito, biro na lang para dito ang ginawa sa unang nobyo 5 taon ang nakakalipas. Napangiti naman si Nova. Salamat talaga Lani ha, pangako makakabawi rin ako. Hindi pa man sa ngayon ngunit masisiguro ko, na sa tamang panahon, ay maibabalik ko ang lahat ng kabutihang ibinigay mo sa aming mag-ina. Pagpalain ka pa sana ni Lord, at sana rin matagpuan mo na ang lalaking magbibigay essay ng nararapat na pagmamahal at respeto, mula sa pusong pasasalamat niya sa kaibigan. Isang matamis na ngiti ang itinugon ni Lani. Nakatulog na si Bobby. Saad nito sa mahinang tono and balingan si Matthews na himbing nang natutulog. Ubos na ang laman ng tsupon. Maligo ka na mumi at maya-maya pag-usapan natin ang gaganaping binag ng ating uniko iho. Ngiting-an nito, kay Nova na batid niyang hindi pa nakakapaglinis ng sarili. Salamat talaga Lan hanggang kailan ko ba maririnig yan sa'yo paulit-ulit ka hanggat nabubuhay ako sira? O sige na maligo ka na taboy nito sa kanya, napapangiting tumango siya, at kumuha ng damit na pamalit at tuwalya. Matapos maligo ay nakatanggap ng tawag si Nova. Mula sa anong number? Sino naman kaya to? Tanong niya sa isipan. Sagutin mo at baka importante. Sila na nasa likod niya na pala. Tinanggap niya na ang tawag at inilapit ang cellphone sa tenga. Hello, sino po sila? Tanong niya sa kabilang linya. Nova, ako ito ang abogado ng iyong ama. Malungkot ang boses na pakilala nito sa kanya. Nangunot naman ang noon ni Nova. Bakit ho, Attorney Perez? May nangyari po ba kay Dad? Hindi niya mawari ngunit bigla siyang kinabahan, para bang ayaw niyang marinig ang isasagot sa kanya ng attorney. Pasensya ka na ihan ngunit nag-fly na ang aparatong nakakonekta sa matalikong kaibigan, kani-kanina lamang at kaya ako tumawag ay upang ipaalam essay na ang natitirang ari-arian niyo. So ipinaman ng daddy mo bago pa man kasi siya ma-stroke, ay napag-alaman niya na ang mga kalokohan na mag-inang noon pa man pala ay sinisiraan ka na. Nalaman ng amo mo ang lahat-lahat maging ang pagnanakaw ng pera, at ang paglulustay ng mga ito, sa perang nagmumula sa itinayong negosyo ng mumimot ng daddy mo, kaya binago niya ang kasulatan patungkol sa mamanahin mo at ng madrasta mo. Mahabang salaysay nito, habang siya'y halos pinanghihinaan ng tuhod. Attorney, nagsisinungaling lang ho kayo. Biglang bumagsak ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Una ay ang nanay Lily niya, tapos ngayon ay ang kanyang ama naman. Sino pa bang susunod? Pasensya ka na iha, condolences. Magpakita ka sana, dahil kailangan ka ng daddy mo, mapatawad mo sana siya sa lahat-lahat. Nabulag lamang siya, ihan, ngunit mahal na mahal ka niya. Hihintayin kita sa inyo bukas ng umaga, ako nang bahala sa matalikong kaibigan. Kailangan mong maging matatag, dahil alam kong merong supling na umaasa sa'yo. Nakakalungkot lamang dahil hindi nagwang makita ng iyong ang napakagwapo niyang apo. Saad pa nito. Naramdaman na lamang ni Nova ang palad ni Lanin sa kanyang likod. Pumihi siya paharap rito at mahigpit na yumaka. Nandito lang ako na best friend mo palagi, be brave enough. Para kay Bobby Matthews. Hinagod nitong likod ni Nova na ngayon ay humahagulgol na. Dinamayan nilan ang kaibigan.
Tinulungan nito si Nova at hindi kailanman iniwan. Nakikisimpatya sila dahil pareho na sila ngayon ni Nova, nawalan ng pamilya. Kinaumagahan ay nagpasama si Nova kailan, dahil batid niyang panghihinaan siya, oras na masilayan ang ama na wala ng buhay. Gawin mong lakas si Bobby Matthews, para makaya mo lahat ng to. Anilani na makapasok sila ng mansyon. Marami ang tao sa loob na pawang mga attorney, at ilang negosyante, na naging kaibigan ng ama ni Nova. Sinalubong sila ni Attorney Perez, at isang mahigpit na yakap ang iginawad nito, sa nagluluksang si Nova. Condolences ulit iya, saad ng Ginoo ang kumalas si Nova sa kanilang yakap. Salamat po attorney. Salamat dahil hindi niyo po iniwan si Dad. Tungkulin ko iyon hindi bilang attorney, kung hindi bilang matalik niyang kaibigan. Sige na puntahan mo na ang daddy mo, saad nito. Tango lamang ang kanyang itinugon bago ito nilagpasan. Malalim siyang bumuntong hiningan nang tuluyang makaharap ang mahal na magulang. Nilingon niya ang anak upang dito kumuha ng lakas. Gumiti sa kanyang kaibigan na ginantihan niya ng isang tipid ng ngiti, bago ibalik ang tingin sa ama. Dad, kamusta po? Atawad kong nagawa kong magtanim ng galit sayo. Pareho tayong nabiktima na maginang Vic at Maria pati na yung doktor na kasabot nila. Sisiguraduhin ko po Dad na pagbabayarin na lang lahat ng kasalanang ginawa nila sa atin lalong-lalo na po sa mabubulok sila sa bilangguan. Pangako po yan. Walang humpay ng pagtulo ng kanyang luha, habang hinahaplos ang kabaong ng ama, nasa gilid niya lamang silan karga ang kanyang natutulog na anak. Kasama mo na ngayon si Mommy. Nakakalungkot lang po, dahil maging ikaw nawala na rin sa akin ngunit wala na akong magagawa eh. Kung hindi ang tanggapin na lamang na hanggang dito na lamang po talagang lahat sayo. Mahal kita Dad, mahal ka namin ang apo mo, magpahinga ka na po. Basag na ang kanyang boses, yumuko siya, upang yakapin ang kabaong ng amang nagbigay sa kanya ng buhay. 4 na araw lamang ang naging burol ni Clementino. Dahil pagsapit ng 5 araw gaganapin na ang hiyaring sa asawa nitong nasa rehas kasama ang kabit nitong doktor. Si Maria ay nasa isang rehabilitation center. Dahil sa paggamit nito ng ipinagbawal na gamo. Ginanap ang hiyaring sa korte at napatunayang guilty ang madrasa ni Nova. Dahil ito ang may kagagawan kung bakit na-stroke si Mr. Clemente, kasabwat nito ang karelasyong doktor, na siyang gumagawa ng injection sa walang kalaban-laban na Ginoo. Matapat na inamin ng doktor na marami siyang drugs na ipinasok sa katawan ni Clementino, na umabot na sa puntong pumutok ang ugat nito sa iba't ibang parte ng katawan hanggang sa ma-stroke at bawian ng buha. Haharapin mo ang kabayaran sa lahat ng kasamaang ginawa mo. Dito ka na mabubulok Vic. Nagsusumidhi ang galit niya sa madrasa ang hawak ng 2 pulis, nakaposas na ngayon ang kamay nito at masamang nakatingin sa kanya. Makakalabas din ako dito at oras na mangyari yon isusunod ko yung tiyanak mong anak ha. Asik nito sa kanya. Kung makakawala ka pa, matapang niyang sagot rito kasabay na malakas na sampa na ibinigay niya rito. Walang hikang babae ka, nagpupumiglas ito. Dalhin niyo na yan sir sa hawla niya, mas magandang idaan niyo, na muna yan sa rehas ng mga lalaking preso ng magtanda. Dala ng galit kaya niya yun nasabi tango na lamang ang nagawa ng 2 pulis. 5 taon ang matuling lumipas sa 5 taong nagdaan, ay tuluyang natanggap ni Nova ang mapait na nangyari sa kanyang buhay. Marami ang nangyari sa nakalipas na 5 taon, nasa sa loob ng rehas si Vic, na pag-initan ito ng mga kapwa preso, dahil sa matalas nitong dila at maitim nitong budhi. Si Maria naman ay gumaling na sa sakit nito, sa pag-iisip, at mas piniling lumayo nang hindi man lang sa kanya, humihingi ng kapatawaran. Mommy look on na perfect ko po, yung pinapaasa ni teacher sa blackboard. Patakbong lumapit sa kanyang anak na hawak-hawak ang papel, lumuhod naman si Nova, upang mapantayan ang anak. Ang galing-galing talaga ng anak ko, anong gusto mong gift saw ni Mommy? Malambing niyang tanong rito, matapos hagkan ng ulo ng anak. Imposible po kasi ang gift na gusto ko Mommy, I am scared din po. Dahil baka magalit kayo sa akin kapag sinabi ko pong gusto kong regalo. Lumungkot ang boses nito, napangiti naman si Nova. Dahil wala siyang hindi kayang ibigay sa anak. See it Bobby, di ba sabi ni Mommy, lahat ibibigay ko maging happy ka lang. Hinaplos niya ang buhok nito, saka yun muling hinagkan. Really po, nagniningning ang mga mata nitong ikinatalo niya. Anything for you Bobby, sa sinabi niya ay mahigpit sa kanyang yumakap ang anak na pangiti naman siyang lalo. I want a daddy Mommy, malapit na po ang family day namin sa school, gusto ko pong magkaroon ng daddy. Para makasali po ako sa mga pag-games, saka gusto ko rin pong i-prove sa mga classmate ko na may daddy ako. They're all saying na wala raw akong daddy, that broke my heart Mommy. Pero alam ko naman pong meron akong daddy, dahil hindi naman po ako mabubuo kung wala. Inosenteng saad nitong ikinatahimik ni Nova. Hindi niya alam kung anong isasagot sa anak ni minsan. Hindi ito nagtanong ng tungkol sa ama nito ngayon pa lamang.
Alam niya namang darating ang araw na hahanapin sa kanya ng anak niya, ang tatay nito, ngunit hindi niya napaghandaan ang lahat, at hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Kumalas ng yakap sa kanyang anak, kaya't nakita nito ang pagbabago ng reaksyon niya. Malungkot itong nagbaba ng tingin. I'm sorry mommy, promise I won't mention my dad again, basta pong umiti ka na kasi po naging very good naman ako sa school. Nakikiusap ang munti nitong tinig kaya't nakaramdam ng konsensya si Nova. Pasensya ka na anak, habusi kasi si daddy sa work niya, sa ibang bansa. Hindi pa si mommy makakapag-promise ng complete family, but mommy assures you na magiging kumpul tayo soon. Nangangakong sabi niya sa anak. Talaga mommy, muling bumalik ang sigla nito. Yes baby, malambing niyang sagot sa anak. Pwede bang ihog din si Tita Ninang? Si Lani nakapapasok lamang sa mansyon na mag-ina, napalingon naman ang bata sa Tita Ninang niya, na marami na namang laro ang dala. Tita Ninang, malaki ang ngiting bulalas nito, saka kumalas sa ina, at patakbong lumapit kay Lan. Natawan na lamang sila nang yumakap sa kanya si Matthews. Nabili na ni Tita Ninang yung promised gift ko sa'yo, nasa labas na siya Bobby. Ngiting imporma nito, kay Matthews na milog naman ang mata ng batang lalaki. Wow, really po? Yes, gusto mo na ba siyang makita at matra? Yes po, excited nung sagot. Napangiti naman si Nova sa closeness ng dalawa, masyadong na-spoil ng anak niya sa kaibigan. Let's go outside para matri natin yung minicar mo. Saad nito't inakay ang bata palabas na. Hindi na nito nagawang pansinin ng kaibigan, dahil sa sobrang pagkamis sa inaana. Sumunod na lamang si Nova sa dalawa. Napangiti siya, dahil sa nakikitang saya sa maamong mukha ng bibo niyang anak. Nilingon siya nila, kumaway ito sa kanya ng may ngiti sa labi. Habang binubuksan ng malaking kahon na meron pang pulang laso, gumanti naman siya ng kaway sa kaibigan. Si Wenya. Saan pa siya nitong lumapit ngunit umiling siya, dahil nais niyang magbonding ang dalawa. Nasabi na kasi sa kanya nilan ang plano nitong pagpunta ng Amerika, upang doon ay harapin ang panibagong propesyon, ang pagiging modelo, na isa sa mga pangarap nito noon pa man. Naroroon din kasi sa Amerika ang photographer nitong nobyo, kaya mas napo siyang pangarap nitong pagmomodelo. May nabuti na lamang ni Nova na maghanda ng snacks para sa dalawa. Habang naghahanda ng pagkain ay nanariwa sa alaala niya ang gabi ng pagsasalo nila ni Lucius. Napalunok siya, dahil sariwa pa rin sa alaala niya ang lahat ng nangyari sa kanila ng lalaki. Wala siyang balita rito ni minsan, ay hindi na muli pang nagkruise sa mga landas nila. Hindi ko yata matutupad ang binitawan kong pangako sa'yo anak. Isa tinig niya, dahil isa lamang one-night stand ang nangyari sa kanila ni Lucius, ni hindi nga nito alam na mayroong nabuo ng ginawa nila ang makamundong gawain na yon. Marami naman ang sumusubok na masungkit ang puso niya ngunit wala sa mga itong nakikitaan niya ng futur. Napabuga na lamang siya ng hangin matapos magtimpla ng orange juice. Ang lalim naman noon, anong atin at mukhang problemado ka na naman, bulalas nila nakapapasok pa lamang sa kusina. Hinarap naman ni Nova. Inaanak mo kasi nabanggit niya ng tungkol sa daddy niya, at hinihiling niya na, yun sa akin, gusto niyang maging kumpleto kami, sa family day nila sa school. Nalulungkot lang ako, dahil hindi ko sa kanya maibibigay hinihiling niya, dahil alam mo namang isa lamang na pakikipaglaro ng apoy ang naganap sa amin ng ama niya. Kwento niya kay Lani. Naku, mahirap yan, sa edad pa naman ni Matthews talagang magtatanong na yon. Matagal ko nang napapansin sa inaanak ko, na gustong-gusto kanyang tanungin ang tungkol sa daddy niya, nag-alangan lang, dahil gusto niyang ikaw mismo magkukwento. Minsan nagtanong siya sa akin na kung nasan daw ba yung daddy niya kako ang mommy mo na lang ang makakasagot niyan. Ilang buwan pa lang nung tanungin ako ni Matthews, mukhang ngayon lang siya, nagkalakas ng loob. Dahil pinangakuan mo siya nga pala ano nga pala yung full name, nung nakbengbeng mo sa exclusive bar ng Hoppers. Lucius lang ang tanda ko sa kanya Napaisip naman si Nova, inalala niya ang sinabing surname ni Lucius nang magpakilala ito sa kanya. Ferrari ata. Hula niyang ikinatawa ni Lani. Kaya naman pala nabuo ng ganon kabilis si Matthews dahil sports car ang daddy niya paspasero, natatawang biro nito. Sinamaan naman ito ng tingin ni Nova, kaya tumigil na ito sa pagtawa at nagsign sa kanya. Sorry na, binibiro ka lang kasi masyado kang seryoso. O dali-dali na alalahanin mo ulit pigilang iting saad nito. Napakamot naman si Nova sa Nova. Ano nga ba yun Fair BT? Tama ay yung surname ni Lucius. Napapikit pa siya sa hangin, dahil sa wakas na alala niya na ang apelido ng nakaw night stand niya. Napamaang naman si Lani, dahil kilalang-kilala ang mga Ferrari, dahil sa ilang 5-star hotels nito, sa iba't ibang panig ng mundo. Si Lucius ay siya ang amman Matthews. Hindi makapaniwala ang tanong ni Lani. Bakit naman parang gulat na gulat ka?
Ta kanyang puna sa kaibigan. Papaano hindi sobrang yaman ng bumutas at tumun sa'yo bilyonaryo na at tagapagmana pa. Bulalas nitong ikinakunot ng noon ni Nova. Kilala mo siya, tanging lumabas sa bibig niya. Hindi kasi siya namangha sa sinabi ng kaibigan, dahil wala naman siyang pakialam kung mayaman ba o mahirap ang ama ng kanyang anak. Kilala siya halos ng lahat girl. Yung nga lang hindi pa siya bumabalik ng Pilipinas, dahil ayon sa nasagap kong chism sa SOCMED. Minamanage niya daw yung business nila sa US. Which is yung hotels nga nila. My goodness, we know na kailangan niyang malaman ang tungkol sa anak niyo. Deserve ng inaanak ko ang marang niyang buhay no. Don't get me yung Nova ha. Na ibibigay mang lahat ng pangangailangan ng inaanak ko. Pero iba pa rin mamumuhay siya na marangya plus nakakasama niya pa ang daddy. Niya na bukod sa mayaman na ubod pa ng gwapo. Tiba-tiba kang babae ka. Nakakainggit ka ah. Kinikilig pa nitong sabi na ikinangiti niya na lamang. Wala akong interes sa kanya, mariin niyang saad. Ba't binukakaan mo? Taas ang kilay na tanong nito. Lani, si Tini rito. Dahil nahihiya siya sa mga pinagsasasabi nito, lalo totoo naman. Okay fine, pero pa yung kaibigan lang na kung sakali mang mag-cruise ang landas nyo, ay ipaalam mo ang tungkol sa anak nyo. Iset aside natin, yung yaman niya, dahil wala ka namang interes doon. Doon na lang tayo sa pagmamahal, attention bonding Etsy ng isang ama na higit na kailangan ng anak mo so please, pakatatandaan mo ang sinabi ko. Dahil deserve ng gwapo kong inaanak ang isang buong pamilya. Tinapik nito ang balikat niya bago kinuha ang tray ng hinanda niyang snacks at kending-kending na lumabas ng kusina. Naiwan naman siyang napapaisip dahil aminin man niya o hindi ay tama ang lahat ng sinabi ni Lan sa kanya, siguro'y hahayaan niya na lamang na ang tadhanan ang gumawa ng paan. Para sa kanilang tatlo, sakali man mangyari ang pagtatagpo ng mag-ama, ay ibibigay niya ang hiling ng anak. Anak sana lamang ay akuin Lucius ang anak nito sa kanya sakali mang magkatagpo ulit sila. Sa kabilang dako naman ay kalalapag lamang ng eroplanong sinakyan ni Lucius. Mag-isa lamang itong umuwi ng Pilipinas. Dahil ayaw pa ng kanyang ama na bumalik ng bansa, sapagkat hindi nito maiwan-iwan ang negosyo sa US. Hinayaan niya na lamang ang ama lalo't ito naman ang nagtutulak sa kanya. Na umuwi matapos malamang meron pala siyang kapatid na nagmula sa ibang babae. Wala naman siyang naramdamang galit. Dahil ipinaliwanag sa kanya ng ama na anak nito sa kauna-unahang nobya ang kaningang kapatid na matanda sa kanya ng 3 taon. Hindi umano alam ng ama niya na merong nabuo nang maghiwalay sila ng dating nobya. Naintindihan niya naman ang ama, way niya rin ito nang sa ganon ay magkaroon ng bonding ang ama niya sa una nitong ana. Welcome back insan, matagal-tagal na rin, kamusta na? Bungad ng pinsan ni Lucius sa ina na si Jay, ito ang tinawagan niya. Dahil nais niya ritong magpahatid sa biniling bahay. Kasosyo nila sa negosyo ang nag-alok sa kanya ng bahay. At dahil malapit sa tabing dagat, ay hindi na siya nagdalawang isip na kunin at bilhin na mansyon na inaalok sa kanya. I'm fine, medyo may jetlog lang pero mawawala rin to kapag dinala mo ako sa bar na nalaman kong kabubukas mo lang. Preskong sagot niya sa binatang pinsan. Mukhang wala namang nagbago, alcoholic pa rin ba, birong tanong nito. Tipid niyang sagot, tumawa na lamang si Jason. Kumain na muna tayo. May alam akong masarap na kainan malapit rito. Promise ko na once matikman mo ang native na tinolang iniluluto ni Chef, ganda, talagang makakalimutan mo ang pangalan mo. Pagmamalaki nito. Tumikwas naman ang kilay ni Lucius, dahil sa sinabi ng pinsan niya. Ang pagkain nga bang binabalik-balikan mo o yung chef? Makahulog ang tanong niya na ikinatawa nito. Pareho yung si Chef, ganda, isang single mother. Yon, pero pinsan, hindi mo mahahalata sa kanya na nanganak na siya matalino't sobrang gwapo nung bata. Actually, nahahawig sa'yo si Matheus nung bata ka pa. Makailang beses na rin akong sumubok na magpapansin kay Chef Gande. Pero wala, masyado siyang prangka sa mga lalaking nagkakagusto sa kanya. Lalapit palang itataboy niya na kaagad. Kakaiba siyang babae. Kaya sa huling pagkakataon susubok pa rin ako. Sobrang gaan kasi ng loob ko kay Matheus, to the point na gusto ko nang maging ama sa kanya. Proud nitong sabi. Hindi naman ni Lucius mawari kung sa nagmumula ang pagkairita niya nang sabihin niya ni Jason sa kanya. Tango lamang ang naitugon niya sa lahat ng sinabi ni Jason. Malapit na ba tayo? Tanong ni Lucius. Mahigit kalahating oras na rin silang bumabiyahe. Ramdam niya na ang gutom lalo't mag-12 na ng tanghali yung resto na yon. Doon tayo kakain. Turo nito sa kainang ilang di pa lamang ang layo sa kanila. Wintaste, basa niya sa pangalan ng resto, hango sa pangalan ng chef. We know na ni Jason ang makababa sila ng kotse nito. Nangunot naman noon ni Lucius na marinig ang kaparehong pangalan ng nakasama niyang babae noong umalis siya ng Pilipinas. Tara na sa loob. Ayan nito sa kanya, nagpasyanod na lamang si Lucius.
Excited na si Jason sa gilid ng resto nila, napiling maupo, nagtawag ng waitress si Jason, hindi lang para magbigay ng order rito, kung hindi para na rin alamin kung nandito ba ang may-ari ng resto. Nandito ba si Chef Nova? Tanong ni John sa tinawag na babae. Opo sir, kasama po ni Chef ang anak niya. Sagot nito. Sige salamat, 2 bowl nga pala ng tinola at garlic spicy chicken. Okay po sir, sasabihin ko na lang din po kayo Chef na naritong nangunguna sa mga sus niya. Nakangiting saad nitong ikinangiti naman ni Jason, habang si Lucius ay bakas ang pagkairita sa hindi niya malamang dahilan. CR lang ako. Sige down sa may bandang hindi nito natapos ang sinasabi ng putulin ito ni Lucius, kaya kung hanapin ang CR, may pa at bibig ako. Jason seyosong sambit niya, okay na sabi na lamang ni Jason. Tinalikuran na ni Lucius ang pin. Saan tahimik niyang pinagmamasadan ng paligid. Nang sa ganun ay mahanap niya ang palikuran ng kainan. Liliko na sana siya nang hindi sinasadyang mabunggo niya ang isang bata, na hindi tumitingin sa dinaraanan nito. Hikido, are you okay? Alala niyang tanong sa bata bagaman hindi ito napano, dahil sa maagap niyang pagsalo rito. Nagtaas naman ang tingin ng sinalo niyang bata, kaya panandaliang tumigil ang paggalaw ng mga tao, sa paligid niya, na nangunot ang kanyang noo, at bumilis din ang tibok ng kanyang puso. Ang bata kasing hawak niya kawangis niya noong bata pa siya, para silang pinagbiyak na bunga nung nasa 5 o 6 na taong gulang pa lamang siya mali ang makaramdam ng lukso ng dugo sa isang estrangherong bata, ngunit hindi ni Lucius mapigilan ang sarili na maramdaman ang lukso ng dugo sa bata ngayoy ay nakatitig na rin sa kanya, baka sa inosenteng mukha nitong pagtataka at pagkagulat marahil ay niya nakaramdam din ito ng nararamdaman niya. Daddy, ikaw po bang daddy ko? Tanong nito sa kanya, na mas lalong ikinumid ng dila niya, tila umatras ang ihi niya na wala na rin ang gutom niya. What's your name? Imbes na sumagot ay nagtanong rin siya sa bata. Lucius Mateo po, inosente pa rin itong sagot sa kanya.